Maayong adlaw! Kumusta kayo dyan? Hi guys! Welcome back again to my channel. For today's video, pupunta tayo sa Dolphin Continental Hotel. Alam nyo ba guys, na itong video na to is last month pa to at ngayon ko pa lang siya i-upload. Hindi ko kasi alam kung paano ko sila isisingit sa pag-i-edit ko kasi ang hirap mag-edit guys. Anyway, ito na pala yung reception nila at yung sa may entrance sa hotel. So, hinintay pala namin dito si Ate Judy kaya nandito kami sa kanilang lobby. At nang dumating na sila, dumiretso na kami sa Dolphin Restaurant. So, ito pala guys yung name ng restaurant nila as in Dolphin na Dolphin talaga. Titingnan natin kung may dolphin nga ba doon sa restaurant nila. Nakalimutan ko kung anong floor ito, basta kung nasa lobby kayo at sa may reception, tanungin nyo lang yung reception doon na doon kayo kakain sa may Dolphin Restaurant. So, isa siyang breakfast buffet guys na avail namin sa Shield. May nag-treat kasi sa breakfast na to guys. Kaya nandito kami ngayon. O diba? Overlooking siya guys. So totoo nga na may dolphin talaga dito sa labas. O diba? Bongga, may pa-dolphin pa sila. So ito na nga. Check muna natin yung sarili natin. Wala pa tayong ligo mga day. Kasi sobrang aga nito day. Alas 7 day. Dapat bumangon ka na day. Kasi nga malamig pa dito. At ito na nga yung foodings nila. Ito nga. Guys, alam nyo ba na kami lang ang Pilipinong kumakain dito? Mostly talaga is mga Arabs. Pero carry ko lang naman ang mga food ng mga Arabs. So ito na nga, kakain na tayo. Kukuha na tayo ng plato dito at titikman na natin yung mga pang-breakfast nila. Guys, kakain na tayo ha. So, ito pala yung mga foodings nila. Ito, iba't ibang klase ng mga cheese, iba't ibang klase ng mga salad, at mga sauces nila. So, kung nandito kayo na nagwo-work sa Middle East, alam nyo ang mga pangalan na iyan. Like fattoush, tabbouleh, mga ganyan. So, alam nyo ba yan? Sa mga hindi pa alam, yan ang mga pagkain nila ng mga Arabs. Mostly din, hindi ko alam yung mga pangalan nila. Basta ako, kinakain ko pag feeling ko, medyo okay naman siya sa paningin ko at alam ko kung ano yon. Tulad niyang kinuha ko, so klarong-klaro naman, diba, na patatas. So, patatas lang yan na may mga spices ng Arabs na spices. Ito namang sunod na kinuha ko is yung cauliflower na may nilagyan na lang nila ng harina ba yan, tapos free night. So, yun siya. Tas ito naman is yung bread nila na ang tawag nito ay fataye na may zatar. Zatar yung sa ibabaw na yan, yung may maitim-itim na yan, zatar yan siya. At ang nag-iisang the boiled egg. O, diba? Bongga yung boiled egg. 5 na lang talaga ang natira. Kahit binabaon ko to araw-araw, kumuha pa rin ako ng boiled egg. Kasi malay mo, iba ang boiled egg nila dito, diba? Tapos yung gilid naman ng boiled egg, guys, ang pangalan niyan is falafel. Pero guys, hindi ako kumakain ng falafel. Ewan ko, parang basta hindi ko lang siya gusto. Kaya hindi ako kumuha ng falafel. Tapos itong beans, nag-skip na ako niyan kasi naku, baka yung arthritis ko, gagana siya dyan. Kaya nandito na lang tayo sa pastry section. So guys, nandito tayo sa pastry section nila. At ito naman, nakikita nyo naman, diba, na may brown bread. Meron ding mga maliliit na bread. Meron ding parang yung, alam nyo yung banana cake. So, kukuha tayo niyan. Kasi alam ko naman na banana cake yan or lemon cake. Mga ganun-ganun lang. So, tikman natin lahat yan, guys. Buffet breakfast pala ito, guys. So, kung halimbawa, naubos nyo na yung mga kinuha nyong food, pwede kayong bumalik dito. Sa mga may bet dyan ng mga tinapay, bidang-bida talaga to, guys. Kasi marami kayong choices ng mga tinapay nila. May white bread, may brown bread, may kubos. O diba, nakalimutan kong mag-video kasi nagutom na ako at yan, tinira ko na siya at yan na nangyari. At pwede pala kayong magpaluto dito guys ng scrambled egg kung gusto niyo lagyan ng cheese, ng kung anek-anek pa. So, pwede kayong magpaluto dito fresh pa. Sa nakikita niyo video guys, parang kami na lang ang tao dito. Grabe talaga ang chikahan namin. Umabot na hanggang pa lunch. Pero kanina, punong-puno yan na nakaabaya. Mostly nga dito ang kumakain is naka-Arabs. Kaya hindi ako masyadong nakakuha ng video kasi baka mahagip ko sila. Naku po, magagalit yun. Guys, kung gusto nyong mag-avail sa breakfast na ito, pumunta lang kayo sa Shield na application. Download nyo yung Shield. Tapos, isearch nyo itong Dolphin Continental na hotel. Tapos, meron din doon nakalagay na Dolphin Restaurant. Kasi mura lang yung breakfast nila, guys. Parang nasa 2.5 or 3 KD ba yung breakfast na ito? Kung i-convert mo siya, yung 3 KD is nasa almost 500 pesos siya, guys. Which is okay naman, diba? Kasi affordable lang yung 3 KD.
Pero yun na nga, nilibre lang kasi kami ni Madam Ellen. Thank you pala Madam sa palibre treat mo kasi aalis na siya guys. Sa Pilipinas kaya meron din kayang mga application doon. Tapos doon sa application na yon, merong mga restaurant na mga discounted na siya ang price. Kasi guys, medyo naman talaga discounted compared ka kung diretso ka mag-walk-in sa mga restaurant. At pag nag-avail ka nito guys, halimbawa 5. So, 5 din ang babayaran mo sa online. Tapos, pag nandito na kayo sa restaurant, ipakita mo lang yung QR code na binayaran mo. At kung marami kayo, pwede rin kayong tumawag at magpa-reserve na ng table at kung anong oras kayo darating. Kung gusto nyo ba dito sa may sea view talaga, sa may mga, sa may window or ganyan, or sa gitna or whatever kung anong gusto nyong area. So yun na yun ha, binigyan ko kayo ng tips kung ano ang gagawin nyo kung mag-avail kayo dito sa buffet breakfast na ito. At wag nating kalimutang mag-thank you kay Madam. Thank you, Madam, sa breakfast mo ulit. Nabisi sa cellphone niya si Madam. Yan pala yung naglibre sa amin ng breakfast, guys. Pareha kami naka-red. Sasayaw kami ngayon. So, guys, bigyan ko na lang kayo ng review sa restaurant na to. Sa mga mahilig sa mga Arabian food, okay na okay talaga ang place na ito. So, mag-check na tayo sa sarili natin kasi alis na tayo dito. So, ito pala yung washroom nila. At guys, nakapag-decide kami na after namin dito is tatawid kami dyan sa kabilang mall. Meron kasing shop dyan na Brands for Less. So, Brands for Less is mga branded talaga siya na mga gamit, tapos naka-markdown yung mga prices nila. So, mag-check lang kami kung ano yung mga naka-markdown kasi sabi nila, mas mura daw dito yung mga presyo ng mga items. So, thank you again to Dolphin Restaurant. Magkita-kita tayo sa susunod. Pero kailan kaya yung susunod na yan? So, lalabas na tayo guys sa hotel na ito. At ibang daan pala yung nilabasan natin. Yung kanina, iba din yung dinaanan natin na entrance. So, ito naman is mas malapit to sa mall na papasukan natin. Alam nyo ba guys, ang weather ngayon sobrang lamig pa. Hindi ko alam bakit ang lamig-lamig pa rin ngayon. February na siya at ito na nga, nandito na tayo sa highway. So yan pala yung malaking Marks and Spencer. O diba, kitang-kita nyo. Pero hindi tayo pupunta dyan. Ang pupuntahan natin is dito sa kabila. Ang pangalan ng store na pupuntahan natin is Brands for Less. So, tatawid na tayo guys. And then, sa unahan pala nito is Salmiya na. Salmiya, maraming mga Pilipino dun guys. Naggagala dun. Lalo na dun sa may Old Souk, Salmiya. Dun talaga ang pasyalan. At ito na nga yung Brands for Less. Hi Brands for Less. So, nandito na naman kami para mag-window shopping. Ay, ako lang pala ang mag-window shopping dito guys. Sila parang magsha-shopping talaga sila ng totoo. Tulad nitong tsinelas na to. Aeropostale siya pero nasa 1KD 700 lang. O, diba? Magandang klase yan na Aero na sleeper. So, ang 1.7 guys, nasa 309 pesos lang siya. O, diba? Bongga, Aeropostale na yun na brand. Sa iba kasi guys, mahal to siya. Dito, medyo mura-mura siya. O, diba? Bongga, maraming sleepers dito. At marami ding mga Shaw S. Shaw S guys is shoes ha, baka naman, hindi nyo mag-gets ha. Pag nagbakasyon ako guys, babalik talaga ako dito kasi dito ako mamimili kasi medyo mura-mura dito. At kung magpabagahe kayo, pwede kayong pumunta dito kasi medyo naman talaga, naka-markdown talaga yung prices nila. Kasi may pinuntahan kaming ibang store tapos medyo mahal siya. Kaya bumalik kami dito sa Brands for Less na branch na ito. So guys, nagbabayad na sila sa counter na ito ha. At eto na, nandito na naman kami sa ibang mall. Nandito kami sa Boulevard Mall at nagkakape sila at ako naman ay kumakain ng Pinkberry. Favorite ko kasi itong Pinkberry guys. Malamig guys ha, pero gusto ko kasing kumain ng malamig. Ewan ko, gusto ko yung yogurt na to. Sila naman ay nagkakape doon sa Caribou kasi meron din silang i-claim na reward. And then yung iba naman is nandun sa McDonald's kasi gustong kumain ng French fries.
at magki-claim ng buy one get one na coffee. O, diba? Dito lang sa McDonald's sa Kuwait na may buy one get one na coffee. Libre ang coffee, guys. Tapos uulitin ko, guys, application din yung McDonald's dito na maka-avail ka ng buy one get one na coffee. Sobrang mura lang siya. Sobrang mura lang siya, guys. So, ito na nga yung pink berry ko na yogurt. So, ang sarap-sarap niya, guys. May mango na toppings, may strawberry, at saka pomegranate. Okay, diba? Vongga talaga siya. Favorite ko to, guys. Dito ako nawawala ng pera at nauubusan. So, yan yung mga presyo niya, guys. Small, medium, large. Tapos, yung nabayaran ko ngayon is nasa 2KD. So, mga nasa 300 plus. Pero, sulit naman kasi minsan na lang ako kumakain niya. So, yun na nga, guys. Nakabayad na ako ng 2KD. So, in Philippine money, nasa 364 pesos na. So, that's it, guys. So, pauwi na kami at yung chocolate na to is galing sa United States of America. So, that's it, guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!